Naisip mo na ba kung bakit ang iba palaging tila madaling naakit ang pera, swerte, at mga biyaya? Paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng baso, kaunting asin, at asukal ay kayang baguhin ang daloy ng iyong buhay? Isipin mo na hawak mo ang lihim na ginagamit ng universo para direktang dalhin ang kayamanan sa iyo, sa loob mismo ng iyong tahanan. Ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang isang sinaunang ritual ng mga Pilipino na may kapangyarihang buksan ang mga pintuan ng kasaganaan at yaman. Panoorin ng mabuti dahil kapag sinubukan mo ito, hinding-hindi na magiging pareho ang iyong buhay. Maligayang pagdating, aking mga kaibigan, sa isang lihim na tahimik na naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon dito sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, maraming tao ang hindi namamalayang pinipigilan nila ang kanilang sariling mga biyaya, habang ilan lamang ang tila dumarating sa buhay na ang mga pintuan ng kayamanan at pagkakataon ay kusang bukas para sa kanila. Ngunit ngayon, magbabago na ang lahat para sa iyo. Ito ay hindi basta-basta ritual, ito ay isang gawin na puno ng intensyon, enerhiya, at kapangyarihan ng manifestasyon. Sa simpleng pagsasama ng asin at asukal sa isang baso, at paglalagay nito ng may layunin sa iyong tahanan, maaari mong gisingin ang nakatagong puwersa ng kasaganaan sa paligid mo. Ang sinaunang gawin ng mga Pilipinong ito ay sumasabay sa enerhiya ng yaman at inaanyayahan ang universo na maging kaayon mo. Manatili ka sa akin, dahil sa pagtatapos ng video na ito, hawak mo na ang susi upang maakit ang kayamanan, swerte, at mga biyaya sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo kailanman inisip na posible. Dito sa Pilipinas, bawat tahanan ay may sariling kwento ng swerte, biyaya, at mga nakatagong puwersa na humuhubog sa ating buhay. Madalas na ibinubulong ng ating mga lola at nakatatanda ang kapangyarihan ng mga simpleng bagay, mga gamit, pagkain, at pang-araw-araw na bagay na may tagong enerhiya. Ang asin, halimbawa, ay higit pa sa pampalasa. Ito ay tagapangalaga, panlinis, at tagahatid ng enerhiya. Nilalaso nito ang negatibidad, nililinaw ang mga hadlang, at lumilikha ng puwang para pumasok ang kabutihang kapalaran. Ang asukal naman ay sumisimbolo ng tamis, atraksyon, at positibong enerhiya. Kapag pinaghalo ng maayos, ang dalawang simpleng sangkap na ito ay nagiging makapangyarihang kasangkapan, tahimik na dinadala ang kasaganaan sa iyong buhay. Ipinapasa ng henerasyon ng mga Pilipino ang mga kwento ng mga pamilya na, tila sa pagkakataon lang, ay nakakita ng di inaasahang biyaya matapos gawin ang simpleng mga ritual sa bahay. May ilan na naglalagay ng maliit na baso ng asin at asukal sa kanilang bintana, tahimik na humihiling sa universo ng gabay at kasaganaan. Ang iba naman ay naniniwala na ang tamang ayos ng baso at ang kanilang pang-araw-araw na affirmations ay nagpapalakas sa enerhiya na nagiging maliit na pagsisikap na kamanghamanghang resulta. Hindi ito simpleng pagkakataon, ito ay mga bulong ng universo na tumutugon sa iyong intensyon at focus. Ang kagandahan ng ritual na ito ay nasa pagiging simple at madaling gawin. Hindi mo kailangan ng espesyal na lugar, engrandeng altar, o mamahaling kagamitan. Ang kailangan mo lang ay paniniwala, malinaw na intensyon, at konsistensya. Sa kulturang Pilipino, ang konsepto ng tsi pamahiin ay madalas may mas malalim na kahulugan. Ang ating mga iniisip, intensyon, at aksyon ay maaaring makaapekto sa enerhiya sa paligid natin. Sa pagtanggap nito, nagagamit mo ang pinagmulang kasaganaan na umiral na sa loob ng maraming siglo. Ang nagpapatibay pa sa ritual na ito ay ang koneksyon nito sa manifestasyon. Tumutugon ang universo sa enerhiya, atensyon, at intensyon. Kapag inilagay mo ang asin at asukal sa baso, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa universo, handa ka ng tumanggap, at iniimbitahan mo ang kayamanan at biyaya sa iyong buhay. Sa bawat pagtingin mo sa baso, naaalala mo ang iyong kagustuhan, focus, at kahandaan na tanggapin ang kasaganaan. Maraming tao ang nag-aatubili, iniisip na ang swerte ay usapin ng pagkakataon, o na ang kayamanan ay para lamang sa ilang tao. Ngunit itinuturo sa atin ng sinaunang gawin na ito, ang kasaganaan ay hindi nakalaan sa ilan lamang, ito ay bukas para sa sinumang handang ialigin ang kanilang enerhiya sa kanilang intensyon. Ang kulturang Pilipino, na may malalim na respeto sa ritual, kalikasan, at espiritualidad, ay nagbibigay ng perpektong pundasyon para umusbong ang ritual na ito. Habang tayo ay papasok sa mga hakbang ng ritual, tandaan na higit pa ito sa simpleng pagsasama ng asin at asukal. Ito ay tulay sa pagitan ng iyong intensyon at ng tugon ng universo. Paalala ito na ang iyong mga aksyon, paniniwala, at focus ay maaaring lumikha ng makapangyarihang daloy ng kasaganaan na nagbubukas ng mga pintuan na akala mo'y tuluyang nakasara na.
Ngayon na naiintindihan mo na ang sinaunang karunungan sa likod ng asin at asukal, panahon na upang kumilos. Ito ang sandali kung saan nagtatagpo ang iyong intensyon sa universo, kung saan ang iyong focus ay tunay na magigising ang enerhiya ng kasaganaan. Tandaan, ang ritual na ito ay epektibo hindi lamang dahil sa mahika, kundi dahil sa kalinawan ng iyong isip, paniniwala, at dedikasyon. Ang iyong mga iniisip, damdamin, at intensyon ang magiging gasolina na magpapagana sa gawin na ito. Hakbang 1, ihanda ang iyong mga kagamitan. Kakailanganin mo ng malinaw na baso, asin sa mesa, at pinong asukal. Pumili ng basong malinis at transparent dahil sumisimbolo ito ng kalinawan sa iyong buhay at intensyon. Ang asin ay kumakatawan sa proteksyon, paglilinis, at pagtanggal ng mga hadlang, habang ang asukal ay simbolo ng atraksyon, tamis, at positibong enerhiya. Ang paghahanda ng mga sangkap na ito ay unang hakbang sa pagbubukas ng iyong tahanan sa kasaganaan. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang paghahanda ay sagrado, ang paraan ng paghawak sa mga kagamitan ay sumasalamin sa enerhiya na iyong iniimbitahan. Hakbang 2, linisin ang iyong espasyo at isip. Bago ka magsimula, maglaan ng ilang sandali upang linisin ang iyong espasyo. Maaari kang magbudbod ng kaunting asin sa paligid ng bahay o simpleng sindihan ang kandila at ituon ang isip sa positibong mga kaisipan. Huminga ng malalim at linisin ang isip mula sa pagdududa o negatibidad. Ito ang iyong sagradong sandali ng koneksyon sa universo. Mas nakatuon at kalmado ka, mas epektibo ang ritual. Tulad ng sinasabi ng ating mga nakatatanda, ang kalinisan at linaw ng isip, ginaganyak ang swerte. Hakbang 3, lagyan ng asin at asukal ang baso. Simulan sa pagbuhos ng asin sa baso, iniisip na ang lahat ng hadlang, negatibidad, at blockages ay nasisipsip nito. Isipin na umaalis ang mga ito sa iyong buhay, nagbibigay daan sa kasaganaan. Sunod, dahan-dahang ibuhos ang asukal sa ibabaw ng asin. Habang ginagawa ito, isipin ang tamis, kasaganaan, at biyaya ng pera na pumapasok sa iyong buhay. Isipin ito bilang layering ng iyong intensyon. Una, linisin ang humahadlang, pagkatapos ay anyayahan ang lahat ng iyong ninanais. Maglaan ng oras, kumilos ng dahan-dahan, at isabuhay ang bawat aksyon na may focus at intensyon. Hakbang 4, ipahayag ang iyong intensyon. Kapag handa na ang baso, oras na upang ipahayag ang iyong intensyon. Sabihin ng malakas kung ano ang nais mong akitin, kayamanan, oportunidad, tagumpay, o proteksyon para sa iyong tahanan. Maaari mong gamitin ang simpleng mga salita gaya ng inaanyayahan ko ang kayamanan, biyaya, at kasaganaan sa aking buhay. Handa na akong tanggapin ang lahat ng inihanda ng universo para sa akin. Pinapalakas ng pagsasabi ng iyong intensyon ang enerhiya at ipinapahiwatig sa universo na handa ka ng sumabay sa iyong mga ninanais. Tandaan, pinapahalagahan ng espiritualidad ng Pilipino ang kapangyarihan ng mga salita. Naniniwala ang ating mga nakatatanda na ang ating sinasabi ay maaaring humubog sa ating kapalaran. Hakbang 5, ilagay ang baso sa sagradong lugar. Maghanap ng espesyal na lugar sa iyong tahanan, mas mainam sa lugar na madalas makita, gaya ng malapit sa pintuan, kusina, o sala. Dito maaaring patuloy na dumaloy ang enerhiya ng ritual. Sa bawat pagtingin mo sa baso, naaalala mo ang iyong focus at dedikasyon sa manifestasyon ng kasaganaan. Panatilihing hindi ito natataboy at tratuhin ng may respeto. Naniniwala ang ilan sa mga Pilipino na ang paggalaw o kapabayaan sa ritual ay maaaring magpahina sa kapangyarihan nito, kaya't mahalaga ang konsistensya. Hakbang 6, araw-araw na affirmation at pagpapanatili. Araw-araw, maglaan ng sandali upang tingnan ang baso at ulitin ang iyong intensyon ng tahimik o malakas. Maaari mo ring i-visualize ang pera, oportunidad o biyaya na dumarating sa iyo. Ang ilang pamilya ay nagpapalit ng asin at asukal kada linggo upang i-refresh ang enerhiya at panatilihing dumadaloy ang kasaganaan. Tumutugon ang universo sa paulit-ulit na pagsasanay, debosyon at pananampalataya. Isipin ito bilang pag-aalaga sa isang binhi, ang baso mo ang lupa, ang intensyon mo ang tubig, at ang paniniwala mo ang sikat ng araw. Hakbang 7, pasasalamat at tiwala. Sa wakas, laging magsanay ng pasasalamat. Itinuturo ng kulturang Pilipino na dumadami ang biyaya kapag tayo ay nagpapasalamat. Ang simpleng salamat sa universo, kung sinserong binigkas, ay nagpapalakas ng enerhiya sa paligid ng ritual mo. Magtiwala na ang universo ay kumikilos sa iyong pabor, kahit na hindi mo agad nakikita ang resulta.
Ang pasensya, pananampalataya, at konsistensya ang nagiging susi upang ang simpleng baso na ito ay maging makapangyarihang magnet para sa kasaganaan. Ang mahika ng ritual na ito ay hindi lamang nasa asin at asukal mismo, kundi sa enerhiya na dala nila at sa intensyon na iyong inilalagay sa kanila. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang mga pang-araw-araw na bagay ay higit pa sa nakikita sa mata. Sila ay mga sisidlan, kayang maglaman ng enerhiya, focus, at intensyon. Ang asin ay sumisipsip ng negatibidad, nililinaw ang mga hadlang sa iyong landas. Ang asukal naman ay nag-akit ng tamis at kasaganaan, lumilikha ng daloy ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Kapag pinagsama sa isang baso, bumubuo ito ng tulay sa pagitan ng iyong intensyon at tugon ng universo. Ang bawat aksyon mo sa ritual na ito ay pinalalakas ng enerhiya ng paniniwala. Matagal nang itinuro ng kulturang Pilipino na ang ating iniisip, sinasabi, at ginagawa ay may bigat sa paghubog ng realidad. Kapag maingat mong ibinubuhos ang asin at asukal, sinasabi ang iyong intensyon ng malakas, at inilalagay ang baso ng may malasakit, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa universo, handa ka ng tumanggap, at nakaalin ang iyong enerhiya sa kasaganaan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang focus at konsistensya, pinapagana ng iyong atensyon ang ritual ng kapangyarihan. Ang baso mismo ay nagiging simbolikong sisidlan ng iyong mga hangarin, isang pisikal na paalala ng iyong dedikasyon sa pagmanifest ng kasaganaan. Sa bawat pagtingin mo rito, naaalala ng iyong subconscious ang iyong layunin. Lumilikha ito ng tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya, pinalalakas ang iyong paniniwala, at inaanyayahan ang universo na kumilos. Sa pamahiin ng Pilipino, ang mga bagay na iniiwan ng may intensyon, maging barya, kandila, o baso ng asin at asukal, ay maaaring akitin ang puwersang kanilang kinakatawan. Higit pa sa simbolismong kultural, may mistikal na prinsipyo sa likod nito, ang universo ay tumutugon sa enerhiya at frequency. Ang positibong enerhiya, kapag pinagsama sa malinaw na intensyon, ay tumutugon sa kasaganaan, lumilikha ng mga oportunidad, synchronicities, at di inaasahang biyaya sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng espiritual na koneksyon sa ritual na ito, pinapataas mo ang iyong vibration, at naakit hindi lamang ang kayamanan, kundi isang buhay na nakaalin sa iyong kapalaran. Sa wakas, hindi dapat maliitin ang espiritual na kapangyarihan ng pasasalamat. Kapag nagpapasalamat ka sa universo para sa darating na biyaya, pinapalakas mo ang enerhiya ng atraksyon. Madalas na iniugnay ng tradisyong Pilipino ang biyaya sa pagpapasalamat, mas malaya ang daloy ng kasaganaan kapag bukas at taos puso ang iyong puso. Ang ritual na ito ay higit pa sa simpleng gawain, ito ay paalala na ikaw ay kasamang lumilikha ng iyong kapalaran, at bawat maliit na aksyon na may pananampalataya at focus ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay. Maraming tao ang nagdududa kapag unang naririnig ang tungkol sa simpleng baso ng asin at asukal na ito. Ngunit kadalasan, ang mga nakatry nito ay nakakatagpo ng maliliit, halos mahiwagang pagbabago sa kanilang buhay. Tignan natin si Maria, isang 52 anyos na lola mula sa Maynila. Matagal siyang nahirapan sa pinansyal, pakiramdam ay naiipit sa kabila ng kanyang pagsusumikap. Isang araw, nagpasya siyang sundin ang ritual na ito ng buong intensyon. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang maliliit na oportunidad, di inaasahang regalo mula sa mga kaibigan, bagong bukas na trabaho, at mas madaling pagpasok ng bayarin. Ipinapahayag niya ang ritual at ang kanyang patuloy na paniniwala bilang dahilan ng pagbabago sa kanyang enerhiya at swerte. Si Antonio naman, isang 45 anyos na negosyante mula sa Cebu, ay naglagay ng baso sa kanyang tahanan at araw-araw na sinasabi ang kanyang intensyon. Halos kaagad, naramdaman niya ang panibagong focus at kumpiyansa, at di nagtagal, mas madali na niyang naakit ang mga kliyente sa kanyang negosyo. Inilarawan niya ang karanasan bilang si pakiramdam na nakikinig ang universo sa kanya. Mayroon ding mas simpleng kwento, mga kapitbahay, miyembro ng pamilya, at kaibigan na napansin na mas magaang ang kanilang araw, mas maraming oportunidad ang lumilitaw, o may maliliit na himalang pinansyal na nangyari matapos nilang gawin ang ritual na ito. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang enerhiya ay nakakahawa. Kapag ang isang tao ay nakaalin ng focus, intensyon, at pananampalataya sa kasaganaan, madalas itong nakikita sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Ang mga kwentong ito ay hindi simpleng pagkakataon, ito ay bunga ng paniniwala, focus, at pagkakaugnay ng enerhiya sa intensyon. Ang ritual ay epektibo hindi lamang sa pisikal na antas, kundi pati sa emosyonal at espiritual na antas na nagbubukas ng mga pintuan na tila tuluyang nakasarado.
Ngayon na alam mo na ang mga hakbang at nauunawaan mo ang enerhiya sa likod ng simpleng ngunit makapangyarihang ritual na ito, panahon na upang kumilos. Tandaan, ang universo ay tumutugon sa kalinawan at pokus. Hindi mo kailangan ng swerte upang anyayahan ang kayamanan, ang kailangan mo lamang ay ang iyong intensyon, paniniwala at dedikasyon. Sa bawat pagbuhos mo ng asin at asukal, pagsasabi ng iyong intensyon, o pagtingin sa baso, nagpapadala ka ng makapangyarihang mensahe, handa ka nang tanggapin ang kasaganaan, yaman, at biyaya. Huwag nang hintayin ang perpektong sandali. Ang perpektong sandali ay ngayon. Ang iyong enerhiya, pokus, at pananampalataya ang susi na magbubukas ng mga pintuan patungo sa buhay na iyong ninanais. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na ang maliliit, tuloy-tuloy na ritual ay may malaking kapangyarihan kapag isinasagawa ng may intensyon. Sa pagsisimula mo ng gawin na ito ngayon, hindi lamang kayamanan ang inaanyayahan mo, kundi pati ang pagkakaugnay mo sa iyong kapalaran at pagbubukas ng puso mo sa gabay ng universo. Magtiwala sa sarili, magtiwala sa proseso, at maniwala na ang universo ay tumutugon sa iyong dedikasyon. Ibahagi ang ritual na ito sa iyong mga mahal sa buhay, isagawa ito araw-araw, at mapapansin mo ang mga banayad ngunit nakakabago ng buhay na pagbabago. Nasa iyo ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay, isang maingat na hakbang sa bawat pagkakataon. Nagsisimula ang iyong paglalakbay sa kasaganaan sa simpleng gawain ito, at handa nang mamukadkad sa mga paraang hindi mo pa maiisip. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, tandaan na ang simpleng baso ng asin at asukal ay higit pa sa isang ritual. Ito ay simbolo ng iyong intensyon, focus, at koneksyon sa universo. Ang bawat aksyon mo, bawat iniisip mo, at bawat intensyon na itinatakda mo ay maaaring magdulot ng pagbabago sa iyong buhay sa paraang hindi mo pa maiisip. Maniwala sa iyong sarili, magtiwala sa proseso, at maging matyaga. Itinuturo sa atin ng karunungang Pilipino na ang mga biyaya ay madalas dumarating sa paraan na hindi agad natin nakikita. Ang iyong kasaganaan ay nasa daan na, ang kailangan mo lamang ay manatiling nakaalin, panatilihin ang pananampalataya, at igalang ang ritual na ito ng taos puso. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Naway mapuno ang iyong tahanan, puso, at buhay ng kayamanan, oportunidad, at positibong enerhiya. Patuloy na isagawa ang ritual na ito, maging maingat sa iyong focus, at panoorin kung paano binubuksan ng universo ang mga pintuan patungo sa mas maliwanag at mas masaganang hinaharap. Tumatawag na ang iyong kapalaran at handa na itong sumagot. Tuklasin ang lihim sa pag-akit ng kayamanan. Alam mo ba na ang isang simpleng baso, asin, at asukal ay kayang anyayahan ang kasaganaan at biyaya sa iyong buhay? Ang sinaunang ritual na Pilipino na ito ay tahimik na naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, tumutulong sa mga tao na ialin ang kanilang enerhiya sa kasaganaan at swerte. Handa ka na bang buksan ang nakatagong puwersa ng kayamanan sa iyong tahanan? Ibahagi sa comments, kung naniniwala ka sa manifestasyon, susubukan mo ba ang ritual na ito ngayon? Mag-manifest tayo ng kasaganaan ng sama-sama at panoorin kung paano tumutugon ang universo sa ating intensyon. #Filipino Mysticism #Wealth Attraction #Manifestation #Pamahiin #Abundance Ritual #Filipino Culture. Ipinapadala ko ang pagmamahal at positibong enerhiya sa lahat ng nanonood mula sa Pilipinas. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagbubukas ng puso sa mga biyaya, oportunidad, at kaligayahan. Nasubukan mo na ba ang ritual na ito? Ibahagi ang iyong mga karanasan sa comments at mag-manifest tayo ng kasaganaan ng sama-sama.